Dogo, no? Mr. Dogo Style TV. Okay. Meron kasi sa akin nag-message si Ma'am Alicia Santos ng Tagbilaran. Meron siyang hininging opinion or payo sa akin. Kasi yung kanya pong alagang si Chu, which is 3 years old, if I'm not mistaken, 3 years old na po. Nung umalis siya ng ilang buwan at siya daw po nagbakasyon sa kanyang ex-husband. So, naiwan yung mga alaga niya sa kanyang tiyahin. So, alaga niya. Nagpo-post po sa akin yung alaga niya. Regular bed, everything, you know. So, nung naiwan niya isang buwan, pagbalik niya raw po, hindi po sa kanya nasabi, merong nagkaroon na ng skin problem. Siyempre, hindi naman niya masisi. Nakialaga lang naman siya eh. At sinasabi naman niya kung ano yung mga diet, kung ano yung mga ganyan, yung vitamins, kompleto yan, alaga talaga. Kaibigan ko po yun sa Facebook. Tapos, pagbalik niya ngayon, meron na raw rashes at naglalagas yung balahibo, mapula yung gilid ng tenga, yung muso, medyo ganun din, mapula na. Bakit daw ganun? So, sinusunod naman yung diet dahil dog food pa nga yung pagkain. Dog food milk, tapos dog food, talagang dog food income, hinahain sa dog food hanggang ginagastosan ng aking kaibigan. So, the best yun. Kaya nagtataka sa bakit doon nagkaroon ng skin problem pa rin. So, sabi niya, sir, ano yun? Hindi naman niya makompronta yung tiyahin niya. Siyempre, nakialaga lang siya. Pero minsan tinanong niya na kung nasusunod yung pagkain at diet. Sabi, oo. Nung ako tinanong, sir, bakit gano'n? Yung tagal kong alaga yun, almost 3 years na nga. Hindi naman nagka-problema. Yung diet, same diet. Nagpalit man siya, mas in-improve niya yung diet. So walang gano'n. Bakit daw ngayon? Kailan niniwan yung isang buwan? Coincidence, nagka-problema. So, napag-isipan ko, no? At ito nga, bilang ko rin. Nagpaalam naman ako sa kanya, yung ganitong sistema, ganitong senaryo. Tinanong ko talaga siya eh. Ma'am, hindi yung tanongin yung tiyahin mo, ano ba talaga ang pinakain? Kasi, mga kadogo, no? Yung mga ganyan skin diseases, minsan nakukuha talaga yan sa pagkain, maling pagkain. Hindi lang minsan, talagang doon nakukuha. Remember si Cotton, di ba? May allergy talaga yun. So yan, madalit salita, sabi ko pilitin niya. So yun, naglakas doon, pinilit niya. Nawalan daw po pala ng dog food almost 1 week. Tapos nagsunod sa kanya, sabi niya, okay lang, wala nang problema, pero sana sinabi nila, para nakabili ng dog food, busy yata at that time. Hindi siya makontak dahil walang signal doon sa pinuntahan. So okay na. So at least napaamin niya na nagpalit ng diet. At nalaman niya, ang ginawang diet ay chicken, neck at chicken, head at chicken na yung mga pinagkatayan kasi may poultry. Pinagkatayan ng mga intestine. So gusto nga rin ng aso. Kaya sabi ko, tingnan mo man. Diba? Kasi isang pagkakamali natin, pag hindi hiyang ang aso sa diet natin, at sa obesis lang yan, may allergy para doon sa pagkain na yun, lalabas talaga yung rashes. Ako dahil yan sa maling pagpapakain. Kaya tayo mga kadugo, ang purpose ng vlog na to no? Okay lang naman ang chicken, ano? Ako ang chicken eh. Kaya lang bilang responsible owner ko, observe po natin yung alaga natin. Kung doon po ba sa pinakakain natin, may pagbabago po ba sa kanya? May bad effect po ba? Dahil nagkaka-skin disease. Kung yun po yung nakikita natin, pinakain natin isang bagay at nagkaroon ng skin problem, samantala yung dati, hindi naman, ibig sabihin po, malamang sa malang sa pinakain po natin. Kaya tayo, bilang dog lover and responsible owner po, observe natin yung pinakakain. Pag nakita natin may masamang effect po, magpalit po tayo, sabihin doon po yung para hindi na po lumala at hindi na mapunta sa kung saan sa mas malaking gastos. Baka kasi maging worse pa. Maging chronic yung disease niya sa skin niya, mahirap yun, malaking gastos yun. Pag dinala po natin sa bed, siyempre, bed ko ang professional para doon. Pero ito kasi mga nagsisimula pa lang, kayang-kaya naman po yan. So, ilang days pa lang, nakabalik na siya ilang days pa lang, binalik niya na sa dog food, ganoon pa rin. Kako tuloy mo lang. At kung possible nga, pa-check para mabigyan ng mga tamang antibiotics.
So, yun. Gagawin naman niya itong araw na ito, dadali sa bed. Pero nagpapasalamat siya sa akin. Kasi kung hindi ko raw siya pinilit na tanungin, na maglakas na ng tanungin, iyari, baka lumala na lumala dahil yung pa rin ang pinakakain, chicken pa rin. Kasi yung ang chicken po, napakalansa po yan. Tapos pinapakain pa na intestine, malansa po yan. Kung siya merong allergy sa ganun, sa lansa ng chicken na yun, lalala lang, tuloy-tuloy. Pero sa tingin ko, magiging okay na rin yan. Kasi kung hindi na pinakakain ng bawal, babalik na yun. So yun ang purpose ko dito mga kadogo, no? Huwag po tayo magpapakain ng sobrang lalansang pagkain. Kasi meron talaga epekto yun. At yung mga aso, iba-iba yan. May allergy rin sa ganito, may allergy rin sa ganyan. Kaya obserbahan natin kung saan sila allergy. Yung po talaga allergy doon sa manok. Kasi napakalansang ito. Mga bitu-bitu kayo. Kung after na pakainin ng 1 week ng mga ganung diet, doon lumabas. Kaya yun. So yun, awareness lang. Huwag po tayo magpakain ng sobrang lansa. Kung magpakain man po tayo ng chicken, observe natin. Fish, observe natin. Siyempre, kung medyo may pangangati, at kung dati hindi nagkakamot at bigla na nagkamot, after natin pakainin, kung bukasan, nagkakamot na, palit tayo tayo. Kasi baka magkalagas-lagas po sila. Pangit na, hirap na kabunin pag nagkaroon na ng skin problem. Kagaya naman, di ba? Aabot pa sa mga pabit. Pero gagaling na yan kasi mauunahan magagamot na. So yun lang yung gusto kong paratingin mga kadogo. Iwas tayo sa sobrang lansang pagkain. Para maiwasan natin ang skin problem kagaya na na-experience nila. At na-experience nila rin. Okay? Kaya dapat puro healthy food lang po. Alamin natin kung anong tama sa kanila. Wala silang allergy sa pinakakain natin. Okay? Yun lang purpose ko mga kadogo. So at least sana may matutunan at sana pakinggan ang aking sinasabi. Kung hindi naman para sa akin, para po sa inyo at sa mga alaga natin. At para ma-avoid natin yung mas malaking gastos. Okay? Thanks for watching and till next time. Subscribe po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you from Mr. Doggy Style TV. God bless. Thank you for watching.